Nawa suriin niyo po kami, ang aming sarili, at suriin niyo ang pakikitungo namin sa aming kapwa sa mga bagay may kaugnayan sa paggawa, sa sipag, at sa katamaran. Proverbs 6:9-11. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang karahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Ang tamad. Lord, salamat po dahil kayo'y Diyos na masipag at Diyos na nagtuturo ng kasipagan. Nawa suriin niyo po kami, ang aming sarili, at suriin niyo ang pakikitungo namin sa aming kapwa sa mga bagay may kaugnayan sa paggawa, sa sipag, at sa katamaran. Imulat niyo po ang aming isip sa maganda mong layunin para sa amin at kung paano ito matutupad. Patuloy niyo po kami pakalinisin, pagpalain, at ngayon, bigyan ng kaliwanagan. Kayo ang aming nilalapitan, tinig niyo ang ibig naming marinig. Salamat po sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ang tamad. Kayo ba ay tamad? O baka may mga kamag-anak kayong tamad? Kasambahay na tamad, asawang tamad, anak na tamad, magulang na tamad. Problema talaga yung tamad. Proverbs 26:13-16. At suriin natin kung bakit kalaban ng kabanalan ng katamaran. A sluggard says, there's a lion in the road. A fierce lion roaming the streets. Ito ang tamad, marami siyang dahilan. Ayaw lumabas para magtrabaho, puro excuses. As a door turns on its hinges, so a sluggard turns on his head. Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batuga naman ay sa kanyang kama. Alam niyo yung hinges, yung mga hinges ng pinto, ikot lang ng ikot, pero wala nararating, nando lang siya lagi. At gano'n daw ang ulo ng isang taong tamad, pabiling-biling lang sa unan, laging nakahiga. Nakalapat siya sa kama. A sluggard buries his head in the dish. He is too lazy to bring it back to his mouth. Noong unang panahon, lalo sa Middle East at maging sa ating bayan, ang pagkain ay salo-salo, yung parang boodle fight. So nakatumpok lang yung pagkain, sama-sama yung rice nila at saka yung mga ulam, Arabic food yan Arabian food yung ganyang style of eating. So yun daw mga tamad, pag inilubog nila yung kamay nila doon sa tumpok ng kanin, hindi na nila maangat pabalik sa kanilang bibig. Nakakatulugan na ganon. In other words, wala silang natatapos. Ayaw nila mahirapan. A sluggard is wiser in his own eyes than 7 people who answer discreetly. At may isa pa na ugali ang mga tamad, they have very strong opinions. Alam nila. Magaling sila at sila ang tama. Magkakambal yan, yung katamaran at katigasan ng ulo. Ang tamad, yung kayang gawin, pero ayaw gawin dahil ayaw gumawa. O kaya, kayang gawin ng mas magaling, pero hindi ginagalingan para madalian. So kung tayo ay may kapansanan, may sakit, hindi katamaran yon. Ang tamad ay yung kaya, pero ayaw balikatin, ayaw gawin. But laziness had primitive adaptive function. Sa mga dami na nang nanuri niyang fenomeno ng katamaran, kanilang napagtanto na ang katamaran ay may magandang gamit noong unang panahon. In primitive societies, konti pa lang ang tao, mamitas ka lang ng bungang kahoy, kakain ka na, hanggang dumating yung development of hunting, na kung meron kang nahuli, kakainin mo ng maraming mga araw yon, hindi mo kailangan sobrang magtrabaho. In fact, hindi ka dapat sobrang magtrabaho. Kasi noon, pag naubos ang energy mo, hindi ka magsusurvive. May masasalubong kang mga wild animals sa daan, o may mga wild people, kailangan mong lumaban, you should conserve your energy. So, laziness had a primitive adaptive function, and one of that is to conserve energy. For competing for scarce resources, and for fighting or fleeing enemies and predators. Pero nung natapos na ang panahon na yon, primitive times of survival, na ang mahalaga lang sa tao ay kumain, wala nang iba,
yung katamaran dapat na-outgrow na. Pero yung mga katamaran ng unang panahon na yun, it's because the creature that extends less energy on a day-to-day basis had a better chance at survival. Napaka-importante yun, yung least effort approach. But the least effort approach in modern times, in developed societies, will be very disadvantageous. Ang kailangan na to conserve energy is not to be tamad, but good planning. Good planning, not laziness, is now the best energy conservation scheme. Kaya sabi sa Proverbs 21:5, which obviously was written when society was already developed, the plans of the diligent lead to profit. So kung gusto mo magtipid ng energy, hindi nakatamaran ngayon. Dapat magaling kang magplano. Para walang sayang na oras, walang sayang na investment, walang sayang na pagod. So, nung primitive times, yung katamaran was to achieve more with less effort. So there was a good time for it, but the Bible says for everything there's a season, and a time for every matter under heaven. Hindi ko mag-good ng primitive times, good na as civilization developed. Kaya sa 2 Chronicles 26:15, we see Uzziah inventing large arrows and catapults, effectively using less human power. Habang na-develop ang mga kabihasnan, na-develop ng mga tao ang mga kasangkapan, tools, to make more work with less effort. Now, may function talaga ang katamaran lalo noon to focus on immediate rewards. People then lived on a day-to-day basis. Wala silang balak mag-elementary, mag-high school, mag-college. Walang ganun. Kailangan lang mag-survive ako until tomorrow. Huwag ako makain ng mga wild animals o huwag ako mahuli ng mga wild people around me. And because of that, because people lived on a day-to-day basis, laziness does not look far out for future rewards. Dapat now na. Kaya yung mga tao na primitive pa ang utak, o nasa primitive mode of thinking, walang plano yan sa future. They only want immediate pleasure. Kaya meron nagkaroon ng konting pera, one day millionaire, gagastahin lahat, sobra-sobrang kaluhuan, hindi bali na maghirap uli next week, nangungutang na naman. At yan ang problema mga kapatid, may mga tao na nasa modern times na tayo, nasa kuweba pa ang utak. Kaya hindi sila kasundo ng mga taong nasa ngayon na present na yung utak, tapos yung kapatid mo nasa kuweba yung utak. Hindi iniisip yung future. Pag nagkapera, sarap agad. Pag mayroong pleasure, pwede nang gawin ngayon, hindi bali na bukas. But as livelihood turned from gathering, hunting, which was immediate, to agriculture, laziness had become a liability. Kasi sa agriculture, magtatanim ka sa tamang oras. Pag nahuli ka, maiiwan ka ng mga ulan, mamaya, hindi lalaki ang iyong tinanim. O nagtanim na yung mga katabi mo ng palay, ikaw nahuli ng 1 week. So mauuna sila ng 1 week ng harvest, ikaw mahuhuli ng 1 week, lahat ng daga at peste sa buong bukid, dahil yung palay mo na lang nandun, sa'yo pupunta. Kaya nung na-develop ang agriculture na iba ang mode of thinking. Kaya yung nagtatalo yung offering ni Cain at ni Abel, agricultural product, not hunting product, mas malalim na usapin yun. It was a conflict between settled agriculture and the hunter-gatherer culture. Obviously, at the time, that issue was already being debated upon in the minds of the ancients. At naka-embedded yan doon sa mga kwento. Kailangan lang meron kang tool to see it, that it is happening. Kaya sabi sa Proverbs 24, sluggards do not plow in season. So at harvest time, they look but find nothing. So pag hindi ka nagtanim sa panahon, hindi ka aani sa panahon. Hindi pwedeng nahuli ka ng 3 buwan sa pagtatanim, tapos sa anihan, aani ka rin. So kailangan may planning. Hindi ka na pwedeng tamad nung na-develop ang mga communities. Settled kind of life, hindi yung nomadic. As humans became more and more dependent on controlled production like agriculture and livestock, naging malaking weakness and disadvantage ang laziness, na nung primitive times was a virtue. Pero ang problema, may mga lipunan at may mga tao at individuals na hindi nag-grow yung mind from that kind of thinking.
Kaya marami mga settlers sa iba't ibang mga bayan, dayo sila sa isang lugar, tapos may mga katutubo doon. Ang reklamo nila lagi, yung mga katutubo daw tamad compared to the settlers. Kasi iba ang mentality ng katutubo, hunter-gatherer. Yung settler, agriculturist. So magkaiba ang mentality nila. Kaya hindi sila nagkakasundo sa ganung mga bagay. But as society developed, and as biblical culture developed in its own context, the Bible began teaching diligent, timely, and industrious work. And since then, walang lingon-likod, tuloy-tuloy ang pagtuturo ng Biblia sa sipag. Ano ang mga palusot at drama ng mga katamaran? At ang sagot mula sa Bible, isa doon, yung mga tamad, lagi nilang sagot, di ko alam. Di ko alam yan eh. Ibig sabihin nun, ikaw na lang gumawa. At marami ngayong mga tamad, tabi-tabi po nuno. Gadget lang, hindi maon. Tatawagin ng anak, tatawagin ng apo, tatawagin ng kapitbahay. Di ko alam yan eh. Hindi ko alam magawa ng TV. Hindi ko alam magawa ng computer. Hindi ko alam mag-Facebook. Alam niyo po, isip tamad yun, tabi-tabi po. Hindi ko matanda na tayo, hindi na tayo matututo. Pag-aralan. Kasi kailangan kasabay ng panahon ang paglago ng ating isip. Yun naman eh kung gusto niyong sumabay sa technology. Kung ayaw niyo naman, walang pipilit sa inyo. Pero hindi pwedeng gusto niyo mag-technology tapos laging ibang gumagawa. Learn it. Because that kind of mentality is a carryover of a primitive thinking and excuse. So, ganyan sa mga gadgets, ganyan sa mga electronics. Sabi ng Psalm 25, 4-5, "Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me." The general idea here is to be teachable. And what does it mean to be taught? It is to be taught something new. Because you have that. Don't need to be taught something old. So, pag teachable ka, willing ka laging alamin ang bago. Kaya, ang sabi ng iba, techie is the new sexy. Nung araw na primitive ang society, kailangan mo ng muscle para ipagtanggol ang mga babae sa mga leyon, sa mga tribal war. Sexy daw yung mga maraming muscle. Pero ngayon, ang sexy guys daw yung magaling sa techie. Yung alam niya mag-photoshop, yung alam niya ganito yun, magpalipat-lipat. Yun na daw ngayon ang kakit-akit na karunungan. Sabi nila, ewan ko sa inyo. 1 Peter 5:8, "Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." And if we may add, in the context of our discussion, to devour with laziness and with ignorance. Maraming paraan ng pag-atake sa atin ng lion. Basta anything that steals from you, that takes away growth or happiness or productivity, trabaho yon nung roaring lion.